Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. 25 anyos na si Gabriel pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natatagpuang babae para sa kanya. Ilang babae na rin ang dumaan sa buhay niya pero ni isa sa mga yon ay hindi rin naman nagtagal. Ang pinakamatagal sa mga babaeng nakilala niya ay nasa 1 linggo lamang. Hindi naman pangit si Gabriel. Sa katunayan, bukod sa pagiging mayaman, talaga namang malamodel ng isang pabango ang lalaki. Siyang mga bida sa teleserye sa ibang bansa na palabas. Sadyang mabilis lang talagang mawalan ng gana si Gabriel sa mga babae. Lalo na kung hindi naman niya nakikita sa babae na yun na ang kanyang hinahanap. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Gabriel na balang araw ay may matatagpuan siyang babae na makakasama na niya habang buhay. Dude, what if maghanap ka na lang din sa mga dating site? Nasa isang bar sila ng kanyang kaibigan habang nasa loob ng VIP room. Nakatingin lamang si Gabriel sa mga nagkakasiyahan sa dance floor. Walang ya. Paano ka magkaka-girlfriend, dude? Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Lahat ng nireto mo sa akin palpak. Kundi mga gold digger, mga malalandit, puro kakatihan lang ang alam. Ang bababa na mga binibigay mo sa akin eh. Ganun ba kababa tingin mo sa akin? Ni hindi man lang lumapit sa standards ko? Eh para ka naman kasing sira eh. Kapag tinatanong ka sa gusto mo, sasabihin mo na lang na basta makita ko sa kanya hinahanap ko, siya na yun. Tapos ngayon magrereklamo ka. Ay nako, ewan ko sa'yo. Kapag sinabi kong ihanap mo ko ng babae, ang ibig kong sabihin, bigyan mo ko ng high class. Yung kasing level ko rin. Bibigyan mo ko ng parang hindi man lang nagtututbrush eh. Oh, saan ka pupunta? I'm so bored. Uwi muna ako sa amin. Sure ka? Eh di ba sabi mo mas boring doon? Eh kailangan ko umuwi sa amin eh. Mag-uusap kami ng tatay ko. O sige, basta call ka lang kapag may kailangan ka ha. Tinapik ni Gabriel ang kaibigan sa balikat at saka lumabas na rin sa VIP room. Nagtungo siya sa parking lot at maingat na pinaandar ang sasakyan. Nang makauwi, ay bumati kagad sa kanya ang mga kasambahay na nasa malawak nilang sala. Masyadong malaki ang mansyon na yun kaya sa tuwing tinitingnan ni Gabriel ang kisame, halos mangalay na ang kanyang liig. Sumilip siya sa dining area. Walang tao roon. Napangiti na naman ng mapait si Gabriel. Ilang araw na rin kasing hindi umuwi ang kanyang ama at ina. Naging masyadong abala ang mga yon sa business nila. Napailing na lang ang binata dahil noong bata pa man sila, sanay na siyang walang kasama. Kung wala nga lang siyang kasamang mga kasambahay, iisipin na niyang wala siyang pamilya. Tumigil siya sa paglalakad nang madaanan niya ang tinatawag nilang altar room. Nasa loob nito ang isang ribulto ng isang lalaking may hawak na itak. Ayon sa kanya mga kamag-anak, ribulto yun ng kanilang ninuno na nakipaglaban sa mga Hapon at Amerikano noon. Napaisip na naman si Gabriel. Sa lahat kasi ng ribulto na nakita niya sa buhay niya, yun ang ribulto na nakatago. At ang palaisipan din sa kanya, bawal yung lapitan at hawakan ng kung sino. May mga weird na bagay talagang minana ang pamilya ko eh, no? Natatawa na lamang si Gabriel sa kanyang sinabi. Matapos niyang tumingin-tingin doon, ay nagtungo na lamang siya sa kanyang silid. Binuksan niya agad ang laptop. Nilapag ang cellphone sa gilid nito. Wala pang ilang minuto, umilaw ang cellphone niya. Tumatawag si Trevor, ang kanyang kaibigan na kausap lamang niya ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Walang ganang sinagot ni Gabriel ang tawag. Sinandal pa ng binata ang likuran sa swivel chair. Oh, ano na naman? May alam na akong paraan for you to have a woman, bro. Ano na nga? Punta ka sa Quiapo. May mga albularyo doon. Tapos, pagpatulong ka hanapin yung babae na para sa'yo. Puro ka kalokohan. Bye!
Pinatayan niya ng tawag ang kaibigan at nag-focus na lamang sa panonooring palabas sa kanyang laptop. Kinabukasan, naging abala si Gabriel dahil sa pinatatayo niyang maliit na fast food chain na malapit lang din sa Quiapo. Ilang araw na lang kasi ay opening na ng negosyo niya. Kasama pa rin ni Gabriel si Trevor dahil ito ang nagsisilbi niyang business mentor. Kahit kasi madalas na sira ulo ang kaibigan, wala naman siyang masabi sa kahusayan nito pagdating sa negosyo. Congrats, my friend! Malapit na matapos to ah. Pasaya ako sa iyo kasi nasisimulan mo na yung mga plano mo lang dati. At ang mas nakakatuwa pa sa iyo, hindi ka humingi ng tulong sa parents mo ha. Maraming salamat sa iyo, bro. Hindi naman ito magiging posible kung hindi dahil sa mga payo mo eh. No ka ba? Di mo kailangan magpasalamat kasi may bayad yun, no? O tara, street food, libre ko. Tanghaling tapat pero naglakad ang dalawa sa kahabaan ng Quiapo. Mabuti na lang ay hindi naman sobrang init ng mga sandaling yon. Sa kanilang paglalakad ay isang manghuhula ang kanilang nadaanan. Nakapwesto yon sa isang tent sa gilid ng bangketa. Bro, what if try mo? Hindi naman totoo yan eh. Magsasayang lang ako ng pera. Susubukan mo nga lang eh. Ako naman na magbabayad. Maniniwala ka dyan eh, hula nga. Walang mawawala kung susubukan lang naman natin. Napilitan na lamang si Gabriel para lang manahimik ang kanyang kaibigan. Lumapit sila sa matanda at umupo sa tapat nito. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Manghuhula po kayo, di ba? Pwede niyo bang hulaan kung kailan darating ang babaeng para sa kaibigan ko? Tumingin ang matandang babae kay Gabriel ng seryoso. Agad na kinuha ng matanda ang kamay ni Gabriel. Wala namang nagawa ang binata kundi ibigay na lang. May babaeng darating sa buhay mo ngayong araw. Isang babaeng dating kakilala. Pero hindi kayo malapit sa isa't isa. Mahaba ang buhok niya. Maganda ang muka. Maputi, matangkad, mahinhin. Pero may tinatagong kulo. Iho, paghandaan nyo ang pagkikita nyo mamayang gabi. Sa nakikita ko, sa isang hindi inaasahan na pagkakataon ay magtatagpo kayong muli. Ganun po. Sige po. Seryoso lang ang mukha ng matanda at hindi man lang nagbago ang reaksyon nito kahit nag-abot ng pera si Trevor. Nakaramdam ng kaunting pagkailang si Gabriel. Pero sa kanyang palagay, pakulo lang ng matanda ang mga ganong tingin para magmukhang misteryoso ang panghuhula nito. Bago sila umalis, may pahabol pang sinabi ang matanda sa kanila. Magiging malaki ang papel ng babaeng yon sa buhay mo, iho. Tumango na lang si Gabriel. Kahit na ang totoo ay wala naman siyang pakialam talaga sa mga sinabi ng manghuhula. Nang nasakay na sila, ay hindi mawala sa isip ni Trevor ang sinabi ng matanda. Tuwang-tuwa ito dahil iniisip nito na sa wakas, magkakaroon na rin ng kasintahan si Gabriel. Seriously bro, naniniwala ka talaga sa hula? Modus yan ng mga taong tamad magtrabaho eh. Bro, may mga hula na nagkakatotoo. Remember my sister na nasa Canada? 10 years ago, ang sabi ng manghuhula sa kanya, mapapahamak siya sa isang aksidente. Walang sinabing petsa. Pero, di ba kamakailan lang, na-aksidente si ate before siya pumunta sa Canada? Pero sa awa ng Diyos nakasurvive siya. Baka naman nagkataon lang. Kung nagkataon lang, ano naman yung hula ng manghuhula sa batch nating si Julian? Di ba sabi sa post ng relatives niya, hinulaan siya na ang sabi, mananalo siya sa loto. Ayun, nanalo nga. Di ba? Hindi na nga tayo kilala eh. Sus, ewan ko. Hindi talaga ako naniniwala. Hindi kita pipiliting maniwala. Basta, wag mo lang alisin ang posibilidad na mangyari yun. Ay, ikaw na nga bahala. Ano ka kung bahala? Kapalaran mo yan, uy. Hindi na lamang pinansin ni Gabriel ang mga sinasabi ng kaibigan.
Pilit din niyang inaalis sa isipan ang mga sinabi ng manghuhula sa kanya. Makalipas lang ang ilang araw, naging abala na ang binata sa kanyang negosyo. Naging maayos naman ang naging opening nito. Marami kagad tao ang sumubok sa kanyang fast food chain. Pero sa kabila ng pagiging successful ng kanyang negosyo, hindi naman siya magkaroon ng peace of mind. Gabi-gabi kasi niyang napapanaginipan ng sinabi ng manghuhula. Palagi na rin siyang binabangungot. Pauwi na si Gabriel sa bahay nila noong gabi ng Martes. Lumakas pa ang ulan. Sakto naman na napadaan ng binata sa bilihan ng kape. Pagbaba niya ng sasakyan, may nakasalubong siyang babae. Nakilala niya ang babae na yon. Si Malen, dati niyang kaklase noong nasa high school pa lang sila. Gabriel? Sandaling minukaan ni Gabriel ang babae. Naalala na niya ang babae. Hindi naman sila close pero nung nag-aaral pa siya, si Malen ang palaging nagpapahiram sa kanya ng mga notes. Malen? Tama ako nga. Ano, kumusta ka na? Eto, ayos lang ako. Ikaw? Ayos lang din naman. Applying for work. Kaka-resign ko lang kasi sa isang trabaho ko eh. Ikaw, anong work mo? Eto, sa awa ng Diyos, nakapagpatayo ng sariling business. Malit lang naman, pero sana lumaki. Wow, big time ka na pala ah. Tinabik siya ng babae sa balikat. Dahil doon, biglang naalala na naman niya ang sinabi ng manghuhula. At kung paano nito nilarawan ng babaeng matatagpuan niya. Pinagmasdan niya ang babae. Doon niya napagtanto na ang sinabing anyo ng manghuhula ay saktong-sakto sa babaeng kausap. Nakaramdam ng pagkamangha si Gabriel, pero kabado rin ng bahagya. Hindi niya inakala na magkakatotoo ang sinabi ng matanda. Uy, ayos ka lang ba? Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Ha? Wala naman. Want some coffee? Pauwi ka na ba? Agad na umarko ang ngiti ni Malen. Hindi to tumanggi sa alok ng binata. Sure, libre mo? No problem. Sabay na pumasok ang dalawa sa loob. Nagkakwentuhan sila ng kung ano-ano. Kahit na matagal nang hindi sila nakikita, hindi man lang nakaramdam ng hiya. Hindi man lang sila nakakaramdam ng hiya. Mas nahihiya pa siya noong high school kaysa sa mga sandaling yun. Magaan ang loob ni Gabriel sa babae. Hindi na nga niya namamalayan na humahanga na siya kay Malen. Gusto niya ang pagiging madaldal nito, ang pagiging mainhin at kung papaano yon mag-isip. Higit sa lahat, nabighani siya sa kagandahan ng babae. Kagandahan na hindi niya naman napansin noong nag-aaral pa lamang sila. Hatid na kita? No, it's okay. Nakakaya naman. Magta-taxi na lang ako. Mabilis lang naman din ang biyahe ko eh. Uy, maraming salamat sa kape ha. Alam mo, ang sarap mo kausap. Next time ulit ha. Sure, walang problema. Basta, text mo lang ako sa number na binigay ko. O kaya, chat mo na lang ako sa social media account ko. Okay. O paano? Una na ako. Salamat ha. Sige, ingat ka Malen. Ngumiti sa kanya ang babae bago yon sumakay ng taxi. Napapangiti na lang din si Gabriel sa mga nangyari nung oras na yon. Nawala ang pagod at ang mga problemang iniisip niya. Habang nasa sasakyan, iniisip niya pa rin kung si Malen na nga ba ang babaeng nakatadhana para sa kanya. Kung si Malen na nga yun, hindi ko na yung pakakawalan. Bumuntong hininga na lamang ang lalaki at saka pinaandar ng maingat ang kanyang sasakyan. Nang makauwi, wala pa rin ang kanyang mga magulang. Tanging mga kasambahay na naman ang kasama niya sa gabing yon. Napadaan na naman siya sa altar room at napatingin na naman sa ribulto ng kanilang ninuno. Tuwing mapapadaan siya roon, palagi na lang siyang napapatigil. Nagtataka pa rin talaga siya
kung bakit hanggang sa maging binata na siya hindi pa rin inaalis ang ribulto na yon sa loob ng kanilang bahay. Palagay ng binata, may malaki talagang ambag sa pamilya ang ribulto na yon. Hindi niya nga lang matukoy kung ano. Basta may negatibo siyang nararamdaman. Pagtingin niya sa pintuan ng altar room, nakalak na naman yon. Binubuksan lang yon kapag papasok doon ng kanyang ama o ina. Tanging sa salamin na bintana lamang niya nakikita ang misteryosong ribulto. Aalis na sana siya nang biglang mapansin niya na parang lumingon ang ribulto sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya dahil doon. Binalikan niya ng tingin ang ribulto. Pero nanatili naman yon sa posisyon nito. Ay nako, kung ano na naman ang nakikita ko ha. Kailangan ko na nga siguro magpahinga. Napapailing at natatawa na lamang si Gabriel sa kanyang sarili. Nagtungo siya sa kanyang silid at sinalampak ang sarili sa kama. Makailang ulit na siyang tumitingin sa kanyang cellphone pero hanggang umabot na lang siya ng madaling araw ay hindi pa rin tumatawag o nagte-text si Malen. Dumaan ang ilang araw ay hindi pa rin nagpaparamdam ang dalagang si Malen. Itinuon na lamang ni Gabriel ang atensyon sa kanyang negosyo sa Quiapo. Aminado ang lalaki na umasa siya na baka si Mali na nga ang kanyang hinahanap. Pero dahil hindi na nga nagparamdam ang babae, palagay niya ay hindi rin siya type nito. Napapatingin na lamang siya sa kaisa-isang larawan nila ni Malin noong nasa kapihan sila. Sigurado ka bang tama yung number na binigay mo? Baka naman kasi kaya hindi kanya magawang tawagan o text mali yung naibigay mo. Tama yung number na binigay ko. At kung mali man, binigay ko rin naman sa kanya yung social media account ko Pwede naman doon yan na lang ako i-message kung talagang interesado siya, di ba? Baka mo, na-ghost na ako. Ang nega mo naman, pre. Sinubukan mo na bang hanapin siya sa social media? Oo naman, pero wala pa rin akong makita Wala rin siya sa mutual friend ng mga dati kong kaklase nung high school. Hindi ko rin naman maalala last name niya, kaya first time niya lang ako nagse-search. Diyos ko naman kasi. Dapat kasi kinuha mo na rin yung number niya Masyado ka kasing paimportante. Dapat kapag ganyan, kaliwaan bro. Mahina ka pali. Nako, hayaan mo na. Kung hindi para sa akin di hindi. Yun na nga kasi yata yung sinasabi sa hula na matanda. Tapos pakakawalan mo pa. Kailangan mo siyang i-push pre. Baka mamaya siya na yung para sa'yo. Pinakawalan mo pa. Wala na nga, di ba? Ano? Susuko ka na kagad? Ngumisi si Trevor dahil sa pagiging negative ni Gabriel. Umiling na lamang ang binata at saka tinungga ang iniinom nilang alak. Muli, nagpaalam na naman si Gabriel na mauuna nang umuwi. Noong gabi kasi na yun ang uwi ng kanyang magulang. Malamang sa malamang hahanapin siya ng mga yun kapag naabutang wala siya sa mansyon. Habang nasa biyahe ay nagpatugtog ang lalaki ng mga paborito niyang kanta sa cellphone. Kalmado lamang ang mga sandali. Nang biglang makita niya sa backseat na parang may nakaupo sa likuran. Agad niyang hininto ang sasakyan. Pero paglingon niya roon ay wala namang tao. Nagtataka si Gabriel kung totoo na ba o guni-guni lang ang kanyang nakita. Ano ba yan? Nag-hallucinate na naman yata ako Nilakasan niya ang tugtog sa cellphone at muling nagpatuloy sa pagmamaneho. Wala siyang nararamdaman na takot. Parang normal na kasi sa kanya ang hallucination. Bata pa lang siya ay nangyayari na yon sa kanya. Habang nagmamaneho, naalala niyang nakita niyang naglalakad ang ribulto sa loob ng bahay nila. Pero dahil sa hallucination nga lang niya yon, nagalit lang ang kanyang mga magulang. Ligtas na nakauwi si Gabriel sa mansyon. Pagpasok pa lang niya ng sala, inabutan niya na roon ang ama at ina. Relax na nag-usap ang dalawa. Opa, ma, nandito na pala kayo. Anong oras kayo nakabalik? Kanina lang. Ikaw, saan ka ba galing?
Galing po ako sa store. Tapos nag-inom lang ng kaunti kasama si Trevor. Kumusta pala yung pinuntahan ninyo? Ayos naman ang pinuntahan namin. Siguradong ilang araw lang papasok na naman ang maraming investor sa negosyo natin. Di ba, honey? Tama ang mama mo. May malaking biyaya na paparating sa pamilya natin. Hindi lang investors, siguradong darami na naman ang magiging sales ng negosyo natin. Mabuti naman kung ganon. Congrats po. Kaya sinasabi ko sa iyo ikaw na sana ang hahawak ng mga kumpanya natin. Kasi ikaw lang naman ang pwede. Bakit ka pa kasi nagtayo-tayo ng negosyo mo hindi naman nagtatagal ang mga negosyong ganyan dito sa bansa natin. Ang mga negosyong nakikipagkumpetensya talaga, malalaking negosyo na pang-internasyonal. Isara mo na yung negosyo mo o kaya ipahawak mo sa iba. Pumunta ka na sa kumpanya natin. Pa, mahalaga sa akin ang tinayo kong negosyo. Bukod sa income, pangarap ko rin yun. Ang maging negosyante na hindi umaasa sa inyo. Anong gusto mong patunayan? Nagsisimula ka pa lang parang tunog mayabang ka na. Roger, ang puso mo. Etong anak mo Akala mo naman may pagmamalaki. Masyado nagmamataas Gabriel, sige na. Doon ka muna sa kwarto mo at mag-uusap lang kami ng papa mo. Tumangon na lamang si Gabriel. Naglakad siya paalis. Pero napatigil na naman nang mapadaan na naman siya sa altar. Napansin niya na parang nagbago na naman ang posisyon ng rebulto. Nagtaka siya kasi malabo namang may usog yon dahil nakadikit na yon sa simento. Salbong ang kilay niya nang lumapit pa siya ng bahagya. Bumuntong hininga na lamang siya nung mga sandaling yon. Wala naman kasi siyang nakitang kakaiba. Nagtungo na lamang siya sa kanyang silid at saka humiga. Wala pang ilang minuto, nakaramdam na kagad siya ng antok. Masarap at mahimbing ang tulog ng binata sa mga sandaling yon. Ramdam na ramdam niya ang malamig na hangin na pumapasok mula sa labas ng bintana. Pero sa kasarapan ng kanyang pagtulog, bigla na lang siyang nanaginip ng weirdong eksena. Nasa loob daw siya ng isang malawak na silid. Madilim, siya lamang ang naroon. Naglakad pa siya ng kaunti at dito na niya nakita ang maraming banga na halos kasing laki lang ng pitsil. Sa dami ng banga ay hindi na yon mabilang pa ni Gabriel. Agad siyang napalingon sa likuran nang maramdaman na mayroong tao sa kanyang likuran. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino yon. Isang lalaking mukhang mandirigma ang naroon. Nakatingin sa kanya ng diretsyo. Nang akmang mangtatagayon ay saka na nagising si Gabriel. Hingal na hingal ang binata. Pawis na pawis din ang kanyang likuran. Bumangon siya para magpalit ng damit. Napatingin siya sa bintana sa hindi malamang dahilan. Mula roon, nakita niya ang ama at ina na nasa likuran ng mansyon. Sa parting puro puno na at mga damot halaman. Anong gagawin nila ron? Pag-aari pa rin naman nila ang parting likuran ng mansyon. Malaki ang lote na naroon. Pwedeng-pwede pang paggawaan ng isang malawak na parking lot o kaya naman ay 6 na basketball court. Kaya nga lang masyado nang mapuno roon. Liblib kumbaga. Kaya hindi maintindihan ni Gabriel kung bakit naroon ang kanyang mga magulang. Pwede naman sila magpautos kung kukuha na naman sila ng mangga. Bakit kailangan sila pa mismo? Tsaka, bakit sa ganitong oras? Ang daming tanong na naglalaro sa isipan ni Gabriel ng mga sandaling yon. Naisipan na lamang niyang bumaba dahil nakaramdam na siya ng gutom. Napatingin na naman siya sa altar room kung saan naroon ang rebulto. Tulad ng laging nakikita niya, ay wala namang nagbago roon. Maya-maya lang nakakarinig siya ng tinig ng babae na umiiyak. Pinakinggan niya kung saan yun nagmumula. Napadako ang kanyang tingin sa kusina nang marinig na doon nagmumula ang iyak.
maraan siyang naglakad palapit. Sumilip siya sa loob at nakita niya ang kanilang kasambahay na nakasiksik sa sulok. "Lenden, ako ito, si Gabriel. Bakit nandiyan ka at bakit ka umiiyak?" Hindi makapagsalita ang babaeng kasambahay noong una. Tinuturo lang nito ang direksyon ng ribulto na tanaw din mula roon. Nang huminahon na ang kasambahay, sinabi nito kay Gabriel ang mga nangyari. Ayon sa kasambahay na si Lenlen, nakita niyang nagkaroon ng buhay ang ribulto. Lumabas daw ng altar room at naglakad sa sala. Mabuti na nga lang daw ay mabilis siyang nakapagtago. Dahil base raw sa kilos ng ribulto, parang handa nitong itaga ang hawak-hawak na itak. Hindi nakapagsalita si Gabriel sa narinig. Nung una ay litong-lito pa siya kung paniniwalaan ang sinasabi ng kasambahay. Tiningnan niya si Lenlen. Namumutla pa rin yun sa takot at kaunting kaluskos lang sa paligid ay natataranta na ito. Kilala ni Gabriel si Lenlen dahil ito ang madalas niyang kausap sa bahay. Kalapit lang din niya ang edad nito kaya kahit na papaano ay nagkakasundo sila. Kaya alam niya na hindi gagawa ng ganong klase ng kwento ang babae para lamang magpapansin. Lalo pat bakas sa itsura ng babae na halos hirap na itong makahinga. Pinakalma ni Gabriel ang babae at saka pinapasok na rin yon sa silid. Kinaumagahan, habang sabay-sabay na nag-aalmusal sa dining room, naglakas loob si Gabriel na pag-usapan ang ribulto ng kanilang ninuno. "Ma, ano ba talaga meron sa ribulto ng ninuno natin? At bakit sa halip na si Jesus ang nandun siya ang nakalagay roon?" Tumigil sa pagnguya ang mag-asawa at seryosong tumingin sa kanya. Di ba ilang ulit na namin sinabi sa iyo na sagrado ang ribulto na yon? Dahil ribulto pa yon noong panahon ng mga Hapon at Amerikano. Ginagawa namin ang pag-iingat sa ribulto niya dahil tanda yun ng paggalang at pagbibigay karangalan sa nagawa niya para sa mga Pilipino. Alam ko na po yan, Ma. Nasabi niyo na yan sa akin noon pa. Ang gusto ko lang malaman mula sa inyo ay meron bang kakaiba sa ribulto? Tingin ko dapat nyo na rin sabihin sa akin dahil nasa tamang edad na rin naman ako. Anong kakaiba ba ang tinutukoy mo? Kakaiba? Katulad na lang ng paggalaw niya sa 10 oras ng gabi. Dati ko pa. Nababaliw ka na ba? Ribulto gagalaw? Nagdodroga ka yata Pa, seryoso ako sa tanong ko. Wala namang masama kung magtanong ako ng ganun, di ba? Lalo pat sobrang tagal na rin ang ribulto na yan dito sa bahay. Wala namang problema na alamin ko mga bagay-bagay tungkol dyan. Paano nga gagalaw ang ribultong yan? Ribulto nga Ginagago mo ba ako, Gabriel? Gabriel naman, wag mo naman sanang ganyanin ang ribulto ng ninuno natin. Maya ka nga sa angkan ng mama mo. Nagbuwis ng buhay ang ninuno nyo. Tapos iisipin mo na gumagalaw. Pinapanabas mo ba na may sa demonyo ang ribulto na yan? Hindi nakapagsalita si Gabriel. Natameme siya sa sinabi ng kanyang ama. Parang napagtanto nga niya na isang malaking kalokohan ang sinasabi niya. Napatingin siya sa gilid kung saan naroon ang kasambahay na si Lenlen. Namumutla pa rin ang mukha nito. At ramdam naman ni Gabriel ang katotohanan sa sinasabi ni Lenlen. Sadyang hindi lang talaga yun ang tamang oras para pag-usapan ang tungkol doon. Pasensya na po, baka nag-hallucinate lang ulit ako. Are you okay, anak? You want meds? Magpapabili ako. Pa-check up mo na yung anak mo. Baka gumagamit na yan ng bato. Pa, ayos lang naman po ako. Baka kailangan ko lang din munang magpahinga sa trabaho. Bakit nagpapagod ka pa kasi sa trabaho na malit lang ang kita? Aba, ikumpara mo yan sa mga kumpanyang hawak ko. Baka... Tapos na po akong kumain. Sa kwarto na po muna ako. Aba't bastos ka? Roger naman. Hayaan mo na. Naglakad na lang si Gabriel paalis. Tumigil siya sandali sa tapat ng altar room. Tinitigan niya na matagal ang ribulto. Sa hindi malaman na dahilan,
ay nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Para bang may buhay talaga yon na nakikipagtitigan din sa kanya. Iniwas na lamang ni Gabriel ang kanyang paningin. Nagmamadali na lang siyang makarating sa kanyang silid at muling humiga. Hindi naging maganda ang panahon nung araw na yon. Pagdating kasi ng tanghali ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Umalis na naman ang mga magulang ni Gabriel noon. Naiwan na naman siya kasama si Lenlen. Ang 4 kasi nilang kasambahay na iba ay tumungo sa grocery store. Hapon na nang maisipan ni Gabriel na lumabas sa kanyang silid. Dakong 3:00 pa lang, parang gabi na sa buong mansyon. Sobrang kulimlim kasi ng ulap. Madilim din sa ibang bahagi ng mansyon. Kaunting lakad lang, napadaan na naman si Gabriel sa altar room. At sa hindi inaasahang pagkakataon, kitang-kita ni Gabriel na wala na ang ribulto sa kinatatayuan nito. Ang unang pumasok sa utak ng binata ay ang kasambahay na si Lenlen. Kaya naman nagmamadali siyang tumakbo. Nakita niya si Lenlen na nagtatago na naman sa kusina. "Lenlen, sabihin mo nga sa akin, nakita mo ba yung ribulto?" Tumangu-tango ang babae. Uutal-utal itong sumagot sa binata. Di sir, pero narinig ko na kanina na may mabigat na naglalakad paakit sa hagdanan po nila sir at ma'am. Nakaramdam ng kaba si Gabriel nang marinig ang sinabi ni Lenlen. Mabuti na lamang ay nakaalis na doon ang kanyang mga magulang. Sir, bakit po gumagalaw na ang ribulto? Hindi naman po gumagalaw yun dati, di ba? Hindi ko rin alam, Lenlen. Pero ang mahalaga ngayon, huwag ka na munang lalabas ng kwarto niyo mamaya Aalamin ko kung anong nangyayari. Hinatid ni Gabriel si Lenlen sa silid ng mga kasambahay. Si Gabriel naman ay kumuha na lang ng kutsilyo sa kusina. Daan-daan siyang naglakad paakyat sa hagdanan na patungo sa silid ng kanyang mga magulang. Nang makarating na siya roon, nasipat niya sa bagyang nakabukas na pinto ang isang tao. Nakasuot yun ng makaluma. Sa takot ni Gabriel, dali-dali siyang nagtungo sa dulo ng silid. Ang silid kung saan nakalagay ang mga mamahaling damit ng mga magulang niya. Isinarado niya ang pinto at sa butas lamang siya nakatingin. Nagtayuan na ang kanyang balahibo nang makitang lumabas na yun sa silid. Isang lalaki na parang nasa edad 50 na ang naglalakad patungo sa silid na kinalalagyan niya. Mahaba ang buhok. Hawak-hawak ang matalim na itak na medyo kinakalawang na. "Lord, tulungan mo ko." Bumuntong hininga na lamang si Gabriel at napapikit. Mga ilang sandali lang ay nawala na ang misteryosong lalaki. Doon na naglakas ng loob si Gabriel na lumabas. Dumating na pala ang ibang mga kasambahay na galing sa labas. Nagmamadaling bumalik si Gabriel sa altar room. At doon nakita niyang nakabalik na ang ribulto na parang wala lang nangyari. Sa sobrang kilabot na nararamdaman, lumabas ng mansyon si Gabriel kahit na malakas ang ulan. Nakipagkita siya sa kaibigan para kahit na papaano makalimot siya sa mga nangyari. Mga pangyayari na hindi niya masabi-sabi sa kaibigan. Dahil ayaw niyang isipin ito na may kababalaghan sa kanilang mansyon. "Oh, kumusta na nga pala? Wala pa rin bang balita kay Malin?" "Wala pa rin eh. Hindi ko na nga inaasahan na magkikita pa kami nun. Ilalaan ko na lang yung oras ko sa negosyo. Yayaman na ako, wala pa akong sakit sa ulo na babaeng iintindihin." Ay nako, ang hina mo naman. May picture ka ba ng babaeng yan? Ipagtatanong-tanong ko sa mga dati kong kaklase. Malay mo, kilala nila yan. Diyos ko, nakakaya. Mga abala ka pa ng ibang tao. At saka, baka isipin nila na may masama tayong balak dun. Tayo? May masamang balak? Businessman? Tapos business coach? Masamang tao? Akin na nga yan, patingin. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Inabot ni Gabriel ang cellphone nito sa lalaki at pinakita ang larawan nila ni Malin. Tiningnan maigi yon ni Trevor.
Nanlalaki ang mga mata ni Trevor habang pinagmamasdan nito ang larawan. Parang hindi to makapaniwala sa kanyang nakikita. Huy, ano ka ba? Kilala mo ba si Malin? Marahang nag-angat ng tingin si Trevor sa kanya. May pangamba ang mga mata nito. Bro, sigurado ka na ito yung babaeng nakausap mo? Oo, bakit? Bro, kilala ko yan eh. Pero hindi Malin ang pangalan niya sa amin. Nympha. Nympha? Paano magiging si Nympha yan? Kaklase ko yan noong high school pa lang kami. Malin ang pangalan yan. Bro, naalala mo ba yung bago kayo lumipat sa mansyon nyo sa Cavite 10 years ago? Yung sinabi ko sa iyo na meron kang kaklase na muntikan ng makulong dahil sa kulam? Pero dahil wala naman tayong batas doon pinalaya ka agad siya? Wait. Ang dami mong sinasabi. Just make it simple, okay? Yung kaklase mo, yang Malin nga. Yung muntikang makulong pero nakalaya rin kaagad. Teka, si Malin yung kaklase ko noon na sinasabing mangkukulam sa Nueva Ecija? Yun. Ayaw mo kasi akong pakinggan eh. Kaya nawala sa isip mo na siya noon. Putya. Hindi ko pala talaga siya kilala. At alam mo ba kung anong nakakakilabot? Si Malin o Nympha sa pagkakakilala namin sa Nueva Ecija, meron siyang kinulam doon. Ang sabi-sabi, dito sa Maynila nagstay para magtago. Kasi sabi ng mga relatives ko sa Nueva Ecija hinahanap siya ng pamilya na kinulam niya. Pare, yung pagkikita nyo, katatapos niya lang mangkulam nun. Yung kaklase mo na nakadate mo ng isang gabi, si Malin o Nympha, isang mangkukulam yan. Sa hindi malamang dahilan, nagtindigan ang mga balahibo ni Gabriel. Parang nagsisisi na siya na nakausap niya ang babaeng yon nung gabing yon. Pero ang pinagtataka lamang niya, bakit hindi na niya yon mahanap pa? Visit naman no. Di pa nga ako makamove on dun sa ribulto. Dumagdag pa yung si Malin sa iniisip ko. Ano? Ribulto? Bakit? Anong meron sa ribulto nyo, bro? Saka lamang napagtanto ni Gabriel na nadulas ang kanyang dila. Kaya naman naisipan na lamang din niyang ikwento kay Trevor ang nangyayari sa mansyon. Promise mo sa akin ha, hindi mo ako pagtatawanan. Bakit naman kita pagtatawanan? Nangya kasi, alam mo yung ribulto ng ninuno namin na nasa bayan na namin ever since? Pre, kanina, gumalaw yun. As in naglakad. Nawala sa mismong altar room. Nakita rin ang kasambay namin na si Lenlen. Napaayos ng upo si Trevor nang marinig ang sinabing yon ni Gabriel. Gustong-gusto kasi ng lalaki ang mga ganong klase ng usapan. Totoo? Paano nangyari yun? Hindi ko nga rin alam pre kung papaano Basta, itong mga nakaraan lang, nakakaramdam na talaga ako na parang may kakaiba Tapos, kanina, ayun, nangyari na. Umakyat pa nga sa kwarto ng parents ko yan. Bro, nakakakilabot. Pero, hindi ko talaga alam kung bakit nangyayari ang lahat ng to Hindi kaya dahil ito kay Malin? May niligay kasi siyang kamalasan sa buhay ko? What if magkonsulta tayo sa eksperto sa albularyo? Ayan ka na naman Tingnan mo nangyari Nagkatotoo nga yung sinabi ng manghuhula. Pero mangkukulam naman ang ibinigay niya. Baliw! Hindi naman manghuhula ang albularyo Tutulungan kanyang malaman kung ano ang meron. Para malaman mo na rin kung bakit biglang nagkabuhay ang ribulto ninyo. Hindi ako mapapahamak dyan. Hindi. Gusto mo ngayon na, punta tayong Quiapo. Nandun yung kakilala kong albularyo na taga Nueva Ecija. Kilala rin niya si Nympha. Mayos ka nga. Kapag ako na naman nalagay sa alanganin, malilintikan ka sa akin. Oh, kalma! Bibigyan nga natin ng solusyon niyang kababalagan sa bahay ninyo Nagdadalawang isip man ay pumayag na lang din si Gabriel sa huli. Gusto niya rin naman kasi na matapos na ang nangyayaring yon. Hindi na rin kasi talaga maganda ang naiisip ni Gabriel. Pakiramdam niya
anumang oras ay may masasaktan na sa mansyon. Hindi na inubos ng dalawa ang kanilang iniinom. Bumiyay na agad ang magkaibigan patungo sa Quiapo. Alanganing oras na noon pero medyo marami-rami pa rin tao sa kalsada. Pero yung nilalakaran nilang iskinita papasok, madilim na at wala ng gaanong tao na makikita. Kung meron man, mga tambay sa gilid-gilid na parang mukhang hold-upper. Pero hindi na lamang nila yung pinansin. Diretso lang ang lakad nila hanggang sa makarating na sa bahay ng albularyong si Nato. Mang Nato, si Trevor po ito. Pamangkin ni Priscilla sa Nueva Ecija. Halos 2 minuto lang silang naghintay. Nagbukas na rin ang pintuan. Isang lalaking hindi pa naman katandaan ang bumungad sa kanila. Sa palagay ni Gabriel ay nasa edad 35 o 40 pa lang naman ang lalaki. Medyo may kaangasan din ang boses nito. O Trevor, bakit napasal ka rito? May pilay ka na naman ba? Kailot ko lang sa iyo nung nakaraang buwan na. Wala naman po akong pilay. Pero may gusto lang sana kaming ikonsulta sa inyo eh. Palagay ko, matutulungan nyo kami. Okay, sige. Pasok kayo. Umupo ang magkaibigan sa mahabang upuan. Umupo rin ang albularyo sa isang customized na upuan na nagmukhang trono ng hari. Hindi na nagsayang pa ng oras si Gabriel. Kinwento na rin niya ang nangyayari sa kanilang bahay. Pati na rin ang pagkikita nila ni Malen. Habang nagkukwento si Gabriel, napapapikit ang albularyo. Bagay na nagdudulot ng pagkailang kay Gabriel. Pagkatapos niya magkwento ay dumilit ang albularyong si Nato. Huminga ito ng malalim at sandaling lumagok ng alak. O ano, tapos ka na ba? Opo, yun na po yun. Pwede ba akong pumunta sa bahay ninyo? Napaisip sandali si Gabriel. Hindi kasi sila basta-basta pwedeng tumanggap ng bisita. Lalo na kung hindi naman nila kilala. Si Trevor nga kailangang laging nagpapaalam sa mga magulang niya. Kung hindi pwede bro, baka pwede nating gawa ng paraan kasi kailangan niya makita yung libulto eh. Sige. Ibibigay kong address. Bukas ng hapon, pwede. Kasi aalisin na mama at papa ng oras na yon. Trevor, nasa alanganing sitwasyon tong kaibigan mo. Po, bakit po Mang Nato? Hindi pa malinaw sa akin ang lahat eh. Pero sa pakiramdam ko, may malakas na elemento ang nasa ribulto. Napalunok na lamang ng laway si Gabriel. Sa boses pa lang ng albularyo, kinakabahan na siya. Kaya hindi niya maiwasang hindi mangamba. Sa ngayon ay umuwi na muna kayo. Ibibigay ko ang numero ko. Para sakaling may mangyari, magsabi kayo at ime-message ko sa inyo ang mga dapat niyong gawin. Sige po, maraming salamat po Mang Nato. Tumango sa kanila ang albularyo. Lumabas na rin sila pagkatapos ng pag-uusap na yun. Habang nasa biyahe ay tahimik lang ang dalawa. Pareho silang lutang dahil sa mga nangyayari. Pati si Trevor na nag-i-enjoy sana kasama ang mga babae nito, iniisip na rin tuloy ang mga nangyayari sa buhay ni Gabriel. Mga ilang sandali pa ay naisipan na ng binatang si Trevor na sirain ang katahimikan. Bro, what if mag-sleepover ako sa inyo? Are you insane? Gusto ko lang makita yung ribulto bro. Isa pa, pupunta si Mang Nato kinabukasan. Gusto ko nandun ako. Naisip ni Gabriel na mas mainam na rin na meron siyang kasama para kahit na papaano ay mabawasan ang takot niya. Lalo na sa mga oras na tahimik na ang paligid. Ikaw, sige, bahala ka. Yun! Thank you ah. Matagal ko nang dream makakita ng mga kakaibang bagay eh. Nagagawa pang tumawa ni Trevor. Nakaramdam ng inggit si Gabriel. Mula kasi na magkaroon ng kababalaghan sa kanilang bahay, hindi na niya magawang tumawa. Makalipas sa mga sandali ay nakarating na rin sila ng mansyon. Wala na naman doon na mag-asawa, kaya hindi na rin nakapagpaalam pa si Trevor. Dumiretso na lang sila sa loob.
sandaling kumain sa dining room at pagkatapos ay nagligpit na rin. Maya-maya, lumapit sa kanila ang kasambay na si Lenlen nang senyasan nito ni Gabriel. Wala bang nangyaring kakaiba kanina nung umalis ako? Hindi na gumalaw, sir, yung rebulto. Pero kanina, sir, narinig namin lahat na may babaeng tumatawa sa may altar room. Hindi namin alam kung sino yun eh. Pero nakakatakot. Walang naglakas loob sa amin na puntahan. Baka kasi biglang gumalaw yung rebulto tapos saktan kami. O sige na, magpahinga na kayo. Naglakad na rin paalis ang babae. Mula sa kanilang kinalalagyan, napatingin naman si Gabriel at Trevor sa altar room. Bagya nilang natatanaw ang rebulto roon. Nakaramdam agad sila ng mabigat na aura na nagmumula roon. Pero wala silang choice kundi daanan yon. Doon din naman kasi ang daan paakyat sa kwarto ni Gabriel. Hindi na lamang sila lumingon doon. Pakiramdam ng dalawa ay merong nakatingin sa kanila. Pag-akyat nila sa silid ni Gabriel ay agad silang humiga. Pero kahit na anong gawin nilang dalawa, hindi sila dinadalaw ng antok. Napaparinig sila kapag naiisip ang rebulto sa baba. Dakong 2:00 na madaling araw, bumangon si Gabriel at Trevor. Naririnig kasi nila na parabang may mabibigat na paa na naglalakad sa hagdanan. Lumapit sila sa pinto. Sumilip sa butas. Sa tapat ng pintuan, nakita nila roon ang isang lalaking makaluma ang suot at may hawak na mahabang itak. Napatras agad si Gabriel at Trevor. Nagkatinginan sila. Nakakasinyasan at nakikipagpakiramdaman. Yan na ba yun, bro? Yung sinasabi mo? Oo, yun na yan. Rebulto ng ninuno namin. Gumagalaw. Exciting! Anong exciting pinagsasabi mo? Pwede kang patayin nun. Hindi mo ba nakita? May hawak na itak. Huminga ng malalim ang magkaibigan. Hindi na nila alam ang gagawin kung papaanong mapapaalis ang nasa tapat ng pintuan. Mas lalo silang kinabahan nang makitang gumagalaw na ang doorknob. Indikasyon na pinipilit na mabuksan ang pinto nila. Dinampot ni Trevor ang una na ipapamalo sa misteryosong rebulto sakaling makapasok yon. Napailing na lang din sa kanya si Gabriel. Palakas ng palakas ang paggalaw ng doorknob. Pataas na rin ang pataas ang kaba ng dalawa. Tipong parang aatake na sila sa kaba. Napatingin si Gabriel sa bintana. Naisipan na lang niya na tumalon doon para makaalis. Kesa naman mapasok sila ng rebulto at tuluyan silang mamatay. Bro, ibig sabihin, malakas yung rebulto? Eh di ba ninuno nyo yan? Yung mandirigma? Kaya nga kapag nakapasok yan dito, yun na rin ang huling sandali natin. Kaya ipagdasal mo na sana na, ha? Napatigil ang sinasabi ni Gabriel nang parang binabangga na ang kanilang pintuan. Lumipas pa ang mga sandali. Naramdaman na lamang nila na umalis na ang nasa tapat ng pinto. Nakahinga na maluwag ang magkaibigan. Maraan pa nilang sinilip sa labas para sigurado. Wala na ba talaga yun? Dito lang tayo. Baka mamaya naglilibot-libot lang yun sa sala. Nagmukmok ang dalawa sa loob ng silid na yon. Doon na rin sila inabot ng umaga. Nang marinig na ang mga tumitilaok na manok ay saka lamang sila naglakas ng loob na lumabas. Naabutan nilang nag-aalmusal na ang mag-asawang Roger at Hermina. O Trevor, nandito ka pala. Magandang umaga po. Pasensya na po. Hindi po ako nakapagsabi sa inyo kagabi. Medyo nakainom na po kasi ako kagabi. Kaya naisip ni Gabriel na dito na muna ako magpalipas kaysa bumiyahe pa kami. Ay nako, huwag ka na magpaliwanag. Halika kayo, sabayan nyo kami sa almusal. Nako, maraming salamat po. So, ano nang ginagawa mo ngayon sa buhay? Business coach pa rin po ako at until now, may mga negosyo pa rin po akong pinatatakbo sa province. That's for you. Ikaw, Gabriel. Bakit hindi mo gayahin tong kaibigan mo
Sobrang successful. Napayuko at napailing na lamang si Gabriel dahil sa sinabi ng ama. Parang balak talaga ni Roger na ipahiya si Gabriel sa harapan ng kaibigan. Successful din naman po si Gabriel. Actually, ang lakas po ng store niya sa unang isang linggo eh. Hindi malabo na mas lalaki pa ho yun. Pero hindi naman yun ang gusto ko para sa kanya eh. Ang gusto ko, siya magpatakbo sa ibang business namin. Kaso mayabang, gustong humiwalay ng landas. Hindi raw niya kailangan ng tulong namin. Eh di sige. Roger, please. Nasa pagkainan tayo. Bumuntong hininga na lamang din si Gabriel. Wala siya sa mood patulan ng ama kaya minabuti niyang manahimik na lang muna. Maya-maya pa may tumawag kay Roger. Sandali itong tumayo at lumayo para sagutin yon. Mula sa dining room, narinig nila si Roger sa sala na nagtaas ng boses. Ano? Paparong namatay? Naalarma din ang ginang na si Hermina. Tumayo yun at sumunod sa asawa. Si Gabriel at Trevor naman ay nanatili lang din sa kinauupuan. Medyo malakas ang tinig ni Roger kaya naririnig nila ang sinasabi nito. Honey, sino ang namatay? Carmela, si Edison. Patay na! Pinatay! Napatigil si Gabriel sa kanyang kinakain. Maging siya rin ay nabigla. Si Edison ay matagal na naninilbihan sa mga magulang niya. Bata pa lang siya ay nasa pamilya na nila yon. Lahat ng lakad nila Roger at Hermina ay pinagkakatiwala rin kay Edison. Sa lahat kasi ng tauhan nila, si Edison ang talaga namang trusted sa lahat. Umalis sa mag-asawa sa oras pa lang na yon. Sila-sila na naman ang naiwan sa mansyon. Pagdating ng tanghali, kinausap ni Gabriel ang kakilala niyang tauhan nila na si Joel para isend sa kanya ang larawan ni Edison. Halos manghina ang tuhod ni Gabriel nang makita ang kawawang si Edison na duguan sa loob mismo ng bahay nito. Nakalaylay na ang ulo nito na parang matatanggal na sa liig. Marami din itong hiwa sa katawan na parang pinagtatataga ito ng sobrang daming beses. Maging si Trevor ay muntikan na ring masuka nang makita ang kaawa-awang sinapit ng tauhan. May nakaaway ba siya para may gumawa ng ganyan sa kanya? Sa pagkakaalam ko, mabait namang tao yung si Kuya Eddie. Hindi na natuloy ni Gabriel ang kanyang sasabihin nang mapadako na naman ang tingin sa altar room. Sa hindi malamang dahilan, parang may humihila sa kanya para magpunta roon. Uy, sandali lang! Pagdating nila sa harapan ng altar room, sa pagitan ng bintanang salamin ay nakita nila na parang may bahid ng tuyong dugo ang hawak na itak ng ribulto. Napatras si Gabriel at Trevor. Lumakas na naman ang tibok ng kanilang puso. Kailangan na natin papuntahin dito si Mang Natoy. Palagay ko, ito ang pumatay kay Kuya Edison. Bro, Nato, hindi Natoy. Walang sinayang na panahon ng dalawa. Kinontak agad nila ang albularyo na si Nato. Kaya pagdating lang ng tanghali, nakarating na rin ang albularyo sa kanila. Pagpasok pa lang ng albularyo sa mansyon, ay dumugo na agad ang ilong nito. Ayon kay Nato, malakas na puwersa agad ang sumalubong sa kanya. Hindi pa man sinasabi ni Gabriel kung nasaan ang ribulto, na ituro yun agad ng albularyo. Doon pa lang ay nakaramdam na ng pagkamangha si Gabriel. Isang malakas na mangkukulam ang narito sa bahay ninyo. Teka, si Malin bang sinasabi mo? Si Nympha po ang tinutukoy niya, Mang Nato. Nandito si Nympha. Nasa mansyon na ito. At kapag hindi siya napalayas dito, uubusin niya ang mga taong may kasalanan sa kanya. Sandali naman. Paano mo sasabing nandito si Nympha hindi ko naman kasama yun dito? Bro, umamin ka nga. Binahay mo ba si Nympha? Uy, sira ulo ka ba? Hindi na nga nag-reply sa akin, di ba? Nandito ang kaluluwa niya. Natigilan si Gabriel sa kanyang narinig. Nalilito siya sa sinabi ng albularyong lalaki. Ano?
kaluluwa? Ano pong ibig niyong sabihin? Diretsuhin mo na nga kami. Hindi kami manghuhula ah. Patay na si Nympha at ang kaluluwa niya ang siyang nagmamanipula sa ribulto para bigyan ito ng buhay. Ginagawa niyang instrumento ang ribulto para sa kanyang pagiganti. Tandaan niyo, ang mga ribulto ang isa sa mga madaling gamitin ng mga masasamang elemento. Lalo na kung ang elementong yon ay puno ng galit at kasamaan. Patay na si Malen? Paanong nangyari yun? Pre, baka kaya siya hindi nagte-text sa'yo kasi wala na siya. Bakit naman siya mapupunta rito sa bahay? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Magsasagawa ako ng ritual. Susubukan ko siyang makausap. Sa pamamagitan nun, maaari nating malaman kung anong dahilan ng mga ginagawa niya. Naglatag sila ng isang kulay itim na tela sa tapat mismo ng altar room. Nagsindi rin sila ng mga kandilang itim. Sa gitna, naroon ang isang maliit na planggana na may laman na tubig. Pinatakan niyo ni Nato ng kandila at saka nito sinimulang ritualan. Kung ano-anong mga hindi maintindihan na salita ang naririnig ng magkaibigan. Mga salita na kapag pinapakinggan ay nakakadama talaga sila ng takot at kilabot. Maya-maya lang natigil na ang pagsasalita ng albularyo. Mas lalo na silang kinabahan ng kausapin ni Nato ang kaluluwa ng babaeng si Nympha. Nympha, nagkakilala na tayo sa Nueva Ecija. Minsan na rin kitang tinalo dahil sa kasama na ginawa mo sa isang ordinaryong tao. Ngayon, nagtagpo tayong muli. Sabi mo sa akin, ano nangyari sa iyo? Bakit ka nandito at paano ka namatay? Namatay ang mga kandila dahil sa malakas na hangin na pumasok. Naghampasan pa ang mga bintana. Nakita na lang din nila na dumilim sa labas. Bigla na lamang sumama ang panahon. Nympha, magsalita ka. Sabi mo sa akin. Biglang hinimatay si Trevor. Ilang segundo lang ay muli itong bumangon pero iba na ang tinig. Nakakatakot na ang boses nito na parang halimaw. Ngayong gamit mo na ang katawan ng binatang yan. Sabi mo sa akin ang dahilan mo. Ginagawa ko lang ang pagiganti ko. Dahil ang mga taong nandito ay masasama. Lalo na ang mga magulang mo. Tinuro ni Trevor si Gabriel na nakadistansya na rin sa kaibigan. Bakit? Anong kasalanan ng mga magulang niya? Sabihin mo! Halang ang kaluluwa nila. Masasama sila. Sila ang kampo ng kadiliman. Sabihin mo nga sa akin kung anong ginawa nila sa iyo para matulungan ka namin. Gabriel, masama ang mga magulang mo. Wala kang alam. Kumukuha sila ng babae para ialay sa ribultong yan. Isa ka ba sa mga naging alay sa ribultong yan? Naglalakad ako noon. Pagkatapos nating magkita, Gabriel. Pero dinukot nila ako. Nakita ko mukha ng mga magulang mo habang unti-unti akong namamatay. Namatay ang mga ilaw sa bahay pagkasigaw ng malakas ni Nympha. Pagkatapos din noon, nawala na naman ng malay si Trevor. Halos 5 minuto ang tinagal bago ito nagising muli. Wala itong kalam-alam sa nangyayari. Wala na ang nakasaping kaluluwa sa kanya. Gabriel, makakapasok ba tayo dyan? May titingnan lang ako sa loob. Wala nang pakialam si Gabriel kung magagalit ang kanyang mga magulang sa gagawin niya. Kumuha siya ng maso at malakas na hinampas ang kandado. Pagbukas ng pinto ay agad silang pumasok. Pumunta agad sila sa likuran ng ribultong yon. Nakita nila ang isang maliit na banga na kasing laki lang ng pitsyel. Kulay itim at may mga disenyo pang demonyo. Mang Nato, anong banga yan? Napatingin ang albularyo sa ribulto. Ito bang ribulto na ito ribulto ng kamag-anak nyo na matagal ng patay? Ribulto yan ang ninuno namin na lumaban sa mga Amerikano tapon noon. Ang pamilya ninyo, nagsasagawa ng pag-aalay sa ribulto ng kadugo para sa biyaya. Ha? Paano yun? Kapag ang isang tao ay nagbuwis ng buhay para sa nakararami, at kapag ginawan siya ng ribulto para sa kabayanihan niya,
Napupunta sa rebulto mga positibong enerhiya na mula sa biyaya ng liwanag. Ang paniniwala ng mga matatanda noon, ang biyaya na nakalagay sa rebulto ay kayang kunin sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay sa rebulto. Para magawa yon, kailangang ibigay sa rebulto ang buhay ng isang taong wala pang asawa. Kapag lalaki ang rebulto, babae ang iaalay. Kapag babae ang rebulto, lalaki naman ang iaalay. Sa pamamagitan ng pag-aalay, nalilipat ang biyaya sa pamilya ng rebulto. Kumakalat yon sa buong angkan. Kada isang buhay may biyayang darating. At ang banga na yan, pinaniniwalaan na diyan nakakulong ang mga kaluluwa ng mga taong naialay na. Alos manghina ang tuhod ni Gabriel. Sa dami na ng yaman nila, sa isip-isip niya, hindi malabong marami ng buhay ang naialay para sa rebultong yun. Pero iba ang usapan ngayon. Naialay nila sa rebulto ang isang mangkukulam. Na alam naman natin na ang mangkukulam ay punong-puno ng negatibong enerhiya sa katawan. Madaling napasok ni Nympha ang rebulto dahil na rin sa mga buhay na natanggap ng rebulto. At ito ang nagsisilbing instrumento ni Nympha para gantihan ang mga magulang mo. Anong pwede nating gawin para pigilan ang mga pangyayaring ito? Alin? Ang binabalak ni Nympha na pagiganti o ang ginagawa ng angkan mo noon pa? Hindi nakapagsalita si Gabriel. Hindi niya alam kung papaanong magdedesisyon. Alam niyang mali ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Pero may parte pa rin ng puso niya ang nahihirapang tanggapin na mawawala ang mga yon. Hindi magagalaw ni Nympha ngayon ang mga magulang mo dahil kailangan niya pang kumuha ng buhay ng iba pang kasangkot sa gawain nila. Kailangan pa ni Nympha ng mga buhay para tuluyang maging ganap na buhay ang rebulto na ito. Kapag nangyari yon, magiging tila na buhay na muli ang ninuno mo. Pero ang kaluluwa ni Nympha at ng mga pinatay niya ang mapupunta dyan. Napasabunot na lamang sa ulo ni Gabriel sa sobrang inis. Pwede natin pigilan ang maling ginagawa niyo pero hindi pa rin magbabago ang isip ni Nympha na gumanti. Pwede rin naman natin pigilan si Nympha kaso mahihirapan tayo. Masyadong malakas si Nympha. Pero may alam akong paraan na delikado. Pigilan natin si Nympha. Pagkatapos saka ko itatama mga maling ginagawa ng mga magulang ko. Kung yan ang desisyon mo, sige, yan ang gagawin natin. Napalingon ng dalawa kay Trevor na hanggang sa mga sandaling yon ay nakakaramdam pa rin ng hilo. Umalis na sila sa altar room at saka pinalitan ng bagong kandado ang pinto. Babalik lang ako sa bahay para kunin ang mga gamit ko. Babalik ako rito mamayang gabi. Sige po, Mang Nato. Maraming salamat po. Trevor, magpahinga ka. Yang binigay kong kwintas, huwag mong aalisin hanggat hindi ko sinasabi ha. Isang tango lang ang naging tugon ni Trevor sa albularyo. Samantala, inasikaso muna ni Gabriel ang kanyang kaibigan na si Trevor. Pagya pa yung nahihilo dahil na rin sa biglang pagsanib sa kanya ni Nympha. Bro, ano bang nangyari? Huwag mo na munang intindihin. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga. Dahil mamayang gabi, may gagawin tayo. Oo, kailangan ko talaga. Pakiramdam ko wala pa rin ako sa katawan ko bro Sobrang lutang ako ngayon. Pinahiga na muna ni Gabriel ang kaibigan sa kanyang kama. Nagpautos siya kay Lenlen na magluto ng pwedeng kainin. Dakong 3:00 nang magising si Trevor. Medyo maayos na rin ang kalagayan nito. Pagbaba nila, nakita nila si Lenlen na umiiyak na naman. Pero sa pagkakataong yun ay kasama na nito ang ibang kasambahay. Sir Gabriel, yung rebulto po. Kumalaw na naman kanina. Pinakalma na muna ni Gabriel ang kasambahay. Pagkatapos, binigyan niya muna ng pera mga yon para makalayo-layo. Sa mga sandaling yun kasi, nararamdaman ni Gabriel na hindi magiging madali para sa mga kasambahay ang mga kaganapan. Lumabas na muna kayo at bukas na lang kayo bumalik. Kasama na sa pera na yan ang pang-check-in niyo sa hotel. Bago gumabi ay nakalis na rin ng mga kasambahay.
Si Gabriel na lamang ang naiwan doon at si Trevor. Nasa sala lamang sila noong mga oras na yon. Nakatambay at nakikiramdam kung muling gagalaw ang ribulto. Pero wala namang nangyari. Maliban na lang sa biglang paglamig ng kanilang kinalalagyan. What if mapunta na natin si Mang Nato? Nagpadala na ako ng message. Bro, sa totoo lang, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong takot. Ang bigat sa aura ng mansyon na ito. Ako rin. Natatakot na sa sarili naming bahay. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang lahat eh. Hindi ko inaasahan ang mga nalaman ko. Makalipas pa ang ilang oras ay sumapit na ang gabi. Wala pa rin si Mang Nato na mga oras na yon. Pero naririnig na nila na merong babaeng tumatawa sa altar room. Kutob nila ay si Malin o Nympha ang babaeng yon. Kaya naman kahit gustong-gusto ni Gabriel na magtungo sa kanyang silid ay hindi na lamang niya ginawa. Nabuhayan sila ng loob nang marinig na may dumating. Pagsilip nila sa main door ay nakita nila ang mag-asawang Roger at Hermina. Pagpasok pa lamang ng mga iyon ay napansin na agad ni Hermina na wala ang mga kasambahay. Gabriel, nasaan ang mga kasambahay? Binigyan ko ng pera, panggala nila. Pinalabas ko na muna sila para makapag-relax. At pinaggala mo pa talaga? Pupunta rito mamaya ang pamilya ni Edison para makausap namin. Nasaan ba talaga ang utak mo? Kalma lang, honey. Tayo na lang ang pupunta sa kanila kinabukasan. I will call Manang Fe na lang. Kita mo na. Dahil sa mali-mali mong desisyon, may pag-uusap na nasira. Alam ba kung ilang pamilya kakausapin namin? Lahat ng pamilya ng mga tauhan namin. Kasi lahat ng tauhan namin ay pinatay ng sinumang lintik na killer na yan. Ano? Pinatay rin ng mga tauhan nyo? Yan ba yung madalas kasama ni Mang Edison? Oo, kanina lang namin nalaman. Lahat ng tauhan namin, puro may hiwa at ang iba naman ay, nakakakilabot. Pugot ang ulo. Nagtayuan ng balahibo ng magkaibigang Gabriel at Trevor. Lalo na si Gabriel, dahil alam na niya ang mga pangyayaring yon ay may sapat ng kakayahan ng kaluluwa ni Nympha para patayin ang mga magulang niya. Oh, bakit ganyan ang reaksyon yung dalawa? May alam ba kayo kung sinong pumapatay? Pa, Ma, magtapat nga kayo sa akin. Ano bang meron sa ribulto ng ninuno natin at bakit sobrang halaga nun sa inyo? Paulit-ulit kang animal ka! Di ba nasabi na sa'yo ng mama mo? Mahina ba ang utak mo para umintindi? Ma, umamin na kayo. Meron kayong ginagawa na kayo-kayo lang matatanda sa angkan lang natin ang nakakaalam. Nanlaki ang mga mata ng ginang na si Hermina sa narinig. Ganon din si Roger na nagtataka. Ha? Anong sinasabi mo, Gabriel? Ma, umamin na kayo. Alam ko na ang totoo. Sinasabi ko sa iyo, Hermina, nababaliw na tong anak mo eh. Pinarehab na sana natin yan noon pa eh. Ilang babae na ang inalay nyo sa ribulto para sa biyaya na inaasam-asam ninyo. Sa sinabing yun ni Gabriel ay nanahimik ang mag-asawa. Hindi makapaniwala ang mga yon kung saan nalaman ng anak nila ang tungkol doon. Ma, Pa, alam ko na ang lihim ng angka natin. Kaya tayo yumayaman dahil sa biyaya na mula sa pag-aalay sa ribulto ng ninuno natin. Aminin nyo na kasi. Gabriel, ilang buhay ng mga babae na ba ang inalay nyo para lang yumaman? At ngayon, dahil sa ginagawa nyo, isang kampo ng kadiliman ang naialay ninyo. Gumaganti na siya. Gumaganti na ang mangkukulam na inalay nyo sa lintik na ribulto na yan. Anong mangkukulam ang sinasabi mo? Anong alay-alay ang sinasabi mo? Nasisira ka na ba talaga ng bait? Kapag hindi nyo tinama mga pagkakamali ninyo, mapipilitan akong gumawa ng hakbang. Tila nabahala ang mag-asawa sa sinabi ni Gabriel. Tuloy-tuloy pa rin ang lalaki kahit na inaawat na ito ni Trevor. Nagulat na lang si Gabriel na maglabas ng baril si Roger. Tinutok nito ang baril kay Gabriel. Roger, ano bang ginagawa mo? Anak mo yan! Wala akong pakialam kung anak ko yan. Kung yan ang magiging dahilan ng pagbagsak natin,
handa kong burahin yan. Oo, yun nga ang ginagawa namin ng mama mo kahit nung wala ka pa. Yun ang nagpayaman sa atin at sa buong angkan ng mama mo. Tapos ngayon tututol ka? Isa kang malaking tanga! Hindi makapaniwala si Gabriel sa mga sinabi ng ama. Noon pa man, ramdam na niya parang walang pakialam ang ama niya sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na handa siyang patayin ito para lang sa yaman. Sige, iputok mo! Kung yan ang mas makakapagpayaman sa inyo, iputok mo! Natigil ang sasabihin ni Gabriel nang biglang magpatay-sindi ang ilaw. Narinig nila ang tawa ng isang babae mula sa altar room. Kahit ang mag-asawang Roger at Hermina ay kinalibutan din sa tinig na yon. Ma, itama niyo ng pagkakamaling ginawa niyo bago pa mahuli ang lahat. Papatayin niya tayong lahat! Wala siyang tugunan natanggap mula sa mga magulang. Parang hanggang sa mga puntong yon ay hindi pa rin siya pinakikinggan ng mga yon. Roger, nasan ba ang mga tao natin na bago? Sino ba ang babaeng yon? Ma, siya si Nympha, ang mangkukulam na inalay niyo sa ribulto ng ninuno natin. Nakarinig sila ng malakas sa pagkabasag ng salamin. Kasunod noon ay ang mabibigat na yabag ng mga paa. Mga ilang sandali lamang ay nakita na nila ang ribulto na dahan-dahang naglalakad ng mabagal. Bumalik na rin sa normal ang ilaw ng mansyon. Nanlalaki ang mga mata nila, lalo na si Roger at Hermina, na sa pagkakataong yon ay tuluyan na ring naniwala sa sinasabi ni Gabriel. Nakatayo lang ang ribulto at walang emosyon ang mukha. Hermina, di ba yan yung ninuno ng angkan mo? Antonio! Pa, tumakas na kayo! Papatayin niya kayo! Anong tumakas? Duwag! Pinagbababaril ni Roger ang ribulto. Inubos na nito ang bala ng baril pero wala man lang nangyari. Nanatili lang yon sa kinatatayuan. Mabuti na lamang ay dumating na rin ang albularyong si Nato. Nagkaroon ng pag-asa ang dalawang binata na si Gabriel at Trevor. Mang Natoy! Nato bro, Nato! Pumasok na kayo lahat sa kusina! Ngayon na! Anong gagawin mo? Ako nang bahala rito. Paano ka? Bilis na! Bilis! May mga nilabas na kung ano-anong kagamitan si Nato at isang libro na kulay pula. Hinarap nito ang ribulto na sa mga sandaling yon ay naglalabas na rin ng tawa ng isang babae. Pa! Ma! Dito! Sa pilitang hinila ng dalawa si Roger at Hermina papasok ng kusina. Sinilip naman ni Gabriel at Trevor kung ano ang gagawin ni Nato. Nympha! Itigil mo na itong gagawin mo! Marami ka ng pinatay na tao! Kami nang bahala ang gumawa ng akbang para magbayad ang mga gumawa sa iyo nito at sa iba na rin! Inilipag ni Nato ang isang banga na kasing laki lang din ang banga sa altar room. Nympha! Pakiusap! Makisama ka sa akin! Sa kabila ng mga nagawa mo, kaya kitang tulungan para makakit ka pa rin sa langit! Basta, ha? Bigla na lang silang nakarinig ng malakas na sigaw ng isang babae. Halos mabingi-bingi sila Gabriel at Trevor noong mga oras na yon. Habang si Nato naman, sinimulan na ring basahin ang nasa libro. Wala itong pakialam sa naririnig. Hindi rin ito pinapansin ng malakas na hangin na bigla na lang naramdaman sa bahay. Pagtingin ni Nato sa ribulto ay naglalakad na rin yon palapit sa kanya. Tuloy lang ang pagbabasa ni Nato. Nang makita ni Gabriel na malapit na ang ribulto kay Nato, nilakasan niya ang loob para pigilan yung makalapit. Tumakbo si Gabriel palapit at binangga niya ang ribultong yon. Pero hindi niya man lang napatras kahit na kaunti. Kaya naman tumulong na rin si Trevor. Binangga nito ang ribulto at sa pagkakataon na yon ay napausog na iyon. Gabriel, Trevor, isabit niyo ito sa kanya! Hinagis ni Nato ang isang rosaryong itim. Nasa luyon ni Gabriel. Nasa aktong ilalagay na nila yon sa leeg ng ribulto pero bigla sila nitong tinaga. Mabuti na lamang ay nakailag agad sila. Trevor! Hinagis ni Gabriel ang kwintas kay Trevor.
Habang wala pa sa maayos na posisyon ng rebultong yon ay sa kasinuot ni Trevor ang kwintas. Dali-dali naman si Nato na binuksan ng banga na nasa harapan nito. Pagkatapos ay sinugatan nito ang sariling palad at saka merong mga salitang binulong sa loob ng banga. Gabriel! Trevor! Umalis na kayo dyan! Tumakbo pabalik ng kusina ang dalawa at saka ipinagpatuloy na muli ni Nato ang binabasa sa librong pula. Nympha! Wala akong magagawa kundi ang ikulong ka rito. Sana manahimik ka na sa gagawin kong ito. Pagsara ni Nato ng libro ay muling nagkaroon ng malakas na hangin sa loob ng mansyon. Nagbagsakan ng mga babasagin. Maging chandelier ay umuuga-uga na rin. Nagpatay-sindi na rin ang ilaw noong mga oras na yon. Nympha! Ito na ang huli mong sandali. Katapusan na ng kasamaan mo! Mga ilang sandali lang ay nawala na rin ang malakas na hangin. Bumalik na sa normal ang ilaw. Nawala na rin ang rebulto. Matapos ang nangyaring yon, bigla na lang nawala ng malay si Nato. Agad din namang inasikaso yon ni Gabriel at Trevor. Sa lahat ng nangyari, walang masabi si Roger at Hermina. Gulat na gulat sila sa kanilang mga nasaksihan. Kinabukasan, pagkatapos magpahinga ni Nato, hindi na nagdalawang isip si Gabriel na pumunta sa mga pulis. Nireport niya ang mga ginagawa ng kanyang mga magulang. Ang salaysay niya ay tumutugma sa mga dami ng bilang na nawawala. Kaya naman agad na umaksyon ng mga pulis. Pagpunta nila ng mansyon, paalis pa lang sana ang mag-asawang Roger at Hermina. Parehong may mga dalang maleta. Nagulat ang mag-asawa na makasalubong nila si Gabriel at Trevor na may kasama ng mga pulis. Hindi sila makapagsalita. Pa, ma, maraming salamat dahil pinalaki niyo ako ng maayos. Pero hindi niyo pwedeng takasan ang mga ginawa niyong masama. Kailangan niyong pagbayaran ng mga buhay na nawala dahil sa kagustuhan niyong yumaman. Pinusasan na ng mga pulis ang mag-asawa. Galit na galit naman si Roger kay Gabriel. Wala ka talagang kwentang anak kahit na kailan! Una nang isinakay si Roger sa sasakyan. Sandali naman nagpaalam ang kanyang ina sa kanya. Anak, patawarin mo kami sa mga nagawa namin. Wala akong choice kundi sundan ang tradisyon ng angkan. Pero ngayon masaya na ako kasi hindi mo natatahakin ang landas na tinahak namin. Matapos ulihin ng mag-asawa, inimbestigahan ng buong mansyon. Doon na natuklasan ng mga tunnel patungo sa isang underground chapel. Naroon ang mga banga na kinalalagyan ng mga kaluluwa ng mga naunang inalay sa rebulto. Nakita rin doon ang ilang mga gamit ng mga biktima, mga ID at ilang larawan na lalong nagdiin sa mag-asawa. Hindi man pinaniwalaan ang tungkol sa biyayang binibigay ng rebulto, naging matibay naman ang mga ebidensya sa pagpatay sa mga babaeng ginawang alay. Sapat na para mabulok sa kulungan si Roger at Hermina. Trevor, bro, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo ha. Kung wala ka, baka hindi na natapos ang problemang yun eh. Ay, wala yun. Siyempre, ikaw pa ba? Tutulungan kita, broke it eh. Kung sa bagay, tama ka dyan. Pero, kumusta na pala si Mang Nato? Ayos lang naman daw siya. Pakisabi, padadalan ko siya ng bagong bahay para sa pamilya niya. Padadalan? Baka bibilhan. Matadala ba yung bahay? Natawa na lamang ang dalawa. Sandali silang nag-appear at saka uminom ng alak. Nasa bar na naman sila noong mga sandaling yon. Yun ay para maghanap na naman ng babaeng maaaring maging kasintahan ni Gabriel. Sa nangyari, natutunan ni Gabriel na walang kwenta ang yaman kung ito ay nakuha naman galing sa kasamaan. Kaya kahit nalugi ang lahat ng negosyo ng kanyang ama't ina, nagsusumikap siyang palaguin ng kanyang sariling negosyo. Wakas!